Hello sa lahat po ng mga team panatag, sa lahat po ng mga Barda fans at sa lahat ng mga nagmamahal kay Miss Barbie Portesa and Mr. David Licao. At sa lahat po ng mga nagmamahal at nag-aabang sa lahat ng mga updates natin patungkol kay Mr. David Licao and Barbie Portesa. Sa isang post kasi ni Miss Shaira, no, kung saan sinabi niya dito na meron na pong babaguhin itong si Miss Barbie Portesa. So, si David Licao naman po ay meron na po siyang inilabas na updates patungkol po dun sa kanyang pinakabagong serye na Never Say Die. Ano nga ba ang karakter nito? At paano nga ba ito iikot yung storya? Totoo nga ba na makakasama nila itong si Miss Barbie Portesa dito or magiging guest nga ba siya? So pag-uusapan natin lahat yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, and nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw ito pag-usapan na natin dahil bago tayo dumako doon, meron tayong tinatawag na comment of the day kung saan ay nag-comment si Miss Pinay, no? Basahin lang natin yung kanyang komento. Sabi niya, knowing David, di siya gimmickero just to hype his career and no gimmick na pag-uusapan lalo na yung jogging nila ni Sanya. And besides, ayaw din niyang ma-hurt si B, lalo na si S ay sis ng kanyang ex. Mas ginagawa pa ni D ang fitness basketball era niya or endorsement niya. Umiiwas si D sa lahat ng ilang issue sa kanya sa co-worker niya. But for B, we know they were real and not fan service, may project man o wala, bagay sila together. Ayan, so ito naman yung kanyang komento kasi parang ito po yung ano natin, yung updates natin na hindi kailangan ni David Licao na gumimik para lang po talagang panoorin yung kanyang movie with Miss ito pong si Miss Sanya Lopez. Natatandaan na nagkaroon po sila ng movie na Samahan ng Mga Makasalanan. Pero never po silang nagkaroon ng mga ganitong klase, no, na parang kailangan may pa holding hands, diba? At palabasin na talagang they are in a relationship, diba? Hindi kailangan ng ganun para lang panoorin yung kanyang movie. So, kaya naman talagang believe din tayo kay Mr. David Licao. Ayun. So, this time ito na pag-usapan natin ang ilan sa mga inilabas, no, dito po sa interview ni Mr. David Licao. Kung meron po kasi siyang interview with Mr. Nelson Canlas na talaga namang sinasabi dito na nakapaghanda na itong si Mr. David Licao. Panoorin natin yung kanyang interview. Chika Minute. Preparation si David Licao para sa kanyang role bilang investigative vlogger sa upcoming Kapuso series na Never Say Die. Bukod sa physical training, nakipag-one-on-one din siya kasamang isang batikang broadcast Ay, nawala. journalist. Makichika kay Nelson Canlas. Bukod sa action scenes, isa pang pinaghahandaan ni Pambansang Ginoo David Licao ang kanyang pagiging investigative vlogger para sa upcoming Kapuso series na Never Say Die. Yung role ko sa Never Say Die, isa akong vlogger na journalist. Through my videos, maybe on, like on platforms, dun ko na-express kung ano yung gusto ko at ayaw ko sa Philippines. Yung training nga namin this morning was mostly about how to convey what you feel, what you want to share the viewers. Para mas mapalapit sa kanyang role. So, according to Mr. David Licao, ang kanya pong isa sa kanyang magiging role dito is isa siyang investigative vlogger, no? So, ibig sabihin, talagang mas iikot yung kanya pong yung storya nito sa mga parang investigador dito si Mr. David Licao. Kasi sabi niya po sa kanya pong balitang ito na bukod po di umano sa training or physical training, naging bahagi rin ng paghahanda ni David Licao
Licauco sa kanyang role ang pagiging investigative vlogger sa upcoming Kapuso series na Never Say Die. Ang alamin kung paano maging isang tunay na broadcast journalist. Sa chika Minute Report ni Nelson Canlas sa 24 oras nitong Biyernes, ibinahagi ni David ang ilang detalye tungkol sa kanyang karakter. Yung role ko, sabi niya, sa Never Say Die, isa akong vlogger na journalist, and through my videos, maybe on platform, doon ko na-express kung ano yung gusto ko at ayaw ko sa Pilipinas, sabi po ng aktor. Para maging makatotohanan ng kanyang pagganap, isang veterans journo mula sa Super Radio DCBB ang nagbigay sa kanya ng mga pointers tungkol sa naturang propesyon. So, ibig sabihin, bukod po dun sa kanyang physical training, nag-train din po siya kung paano maging isang investigative vlogger. No? Kasi parang so which means ito pong kanyang magiging karakter dito. Hindi po to iikot dun sa pagiging love team niya kay Miss Jillian Ward, no? Parang ito po ay parang ito pinag-uusapan dito yung patungkol dun sa iikot siya parang history or parang mga pangyayari sa kapaligiran or dito po sa ating bansa, 'di ba? Parang ipapasok niya dito about sa politics, no? Para sabi niya, we had meeting with Boss Orly Trinidad of DCBB, who was very insightful. Yung role ko dito ay medyo similar sa ginagawa niya. So it was just nice for the production to think about it, to pick up the knowledge from someone na batikan sa larangan niya, ayon sa aktor. Dahil dito, marami raw natutunan si David sa bago niyang role, maging sa pagiging isang broadcast journal. When you hear about being a radio broadcaster, you would automatically think na kailangan yung boses mo deep, very straightforward, but actually sinabi sa akin ni Boss Orly na syempre it will also matter yung kung sino ang yung nakikinig, sabi niya. You have to pivot and learn kung paano gusto mapakinggan ng isang Gen Z or millennial yung news, dagdag niya. Mga kasama ni David sa Never Say Die si Jillian Ward, kabilang sina Kim Jisoo, Richard Diap, Gina Alahar, Raymart Santiago, Angelo De Leon, Wendell Ramos, Ayan Munji Laurel, Annalyn Baro, Tanjo Bilyoso at Michelle D. So, yun yung kanyang mga makakasama dito po sa nasabing proyekto, no? So, kaya naman talagang sobrang excited na rin si Mr. David Licauco na lumabas na yung kanila pong pinakabagong serye. At sa isang post naman po, no, nitong si Miss Shaira Diaz, sinabi nito na meron na pong malaking changes at malaking pagbabago dito po kay Miss Barbie Forteza. Sabi niya po dun sa kanyang post, sabi po dito ni Miss Shaira Luna, sabi niya, Netflix PH, Barbie Forteza's career is flaming hot and she's done playing nice. Malamang kasi nasa kanya na ang range, ang poise at ang perfectly raised eyebrow, kaya maging fierce and fiery ka rin when you watch Kontrabida Academy this September 11. So, ibig sabihin po, kung ano man yung normal na nakikita ninyo at mga karakter na napapanood ninyo kay Miss Barbie Forteza, ito po ay may malaking kaibahan doon po sa kanya pong gaganapang karakter dito po sa Kontrabida Academy. Kaya naman talagang ito pong nanay po ni Miss Barbie Forteza ay talagang grabe po ang suporta po sa kanyang anak. Agad-agad itong nag-like at agad-agad itong nag-comment, ano. So may kita naman natin sa mga photos si Barbie na talagang pinaghandaan niya. At we will see the different era of Miss Barbie Forteza dito po sa kanyang movie. Pero syempre, at the end of the day, is talagang makikita natin kung paano po magkakaroon ng magandang collaboration si Miss Eugene. Kasi according po dun sa isang nabasa kong article, na hindi naman pala ganun kalaki ang magiging karakter nitong si Jameson Blake dun po sa nasabing Kontrabida Academy. Parang ano lang siya, parang supporting role lang, hindi naman talaga siya yung pinaka main role. Ang pinaka main role dun si Miss Uge, si Eugene Domingo and Miss Barbie Forteza. So kung sino man po yung mga nagnanais na mapanood ito, is mapapanood na po siya soon, September 11, 2025. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!
Chanel, oh so good. Showbiz chismis, feel the groove.